meron tayong makapanayam mula sa isa sa mga mag-organisa nitong nakatakdang malaking rally sa November 30. Araw po yan ng linggo. Yes, Sister ito L. yung anti-corruption rally or tinatawag na trillion peso march. Kaugnay nga po ng matinding korupsyon, anomalya na nangyayari sa ating gobyerno. Nasa ating linya na po live via Zoom. Ayan. Ang mula sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o tama na Associate Professor ng De La Salle University. Nasa ating linya po si Professor David Michael San Juan. Prof, magandang umaga po. Good morning, Prof. Ito po, Sister Stella. Sister L at sa Romel, no? Opo. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa DCRH. Good morning po. Opo. Sa hanay po ng grupong Tama Na, mga ilang gaano kadami ang inyong ine-expect na dadalo sa araw ng linggo, Professor? Doon po sa ating Bahasa Luneta 2.0, Protestang Bayan kontra Kurakot, alas 9 ng umaga sa Luneta. Sa November 30 ay ayaw nating magbigay ng figures o ng ilan talaga yung inaasahan natin. Basta ang inaasahan natin sana mas marami kaysa doon sa naunang protesta natin noong September 21 na umabot halos tayo ng 100,000. Pero hindi rin naman natin inaalis ang posibilidad na pwedeng mas lumiit ang bilang ngayon, pero hindi naman nangangahulugan nito na ang ating laban ay nananamlay na. Kung hindi, alam naman natin, Nobyembre, pa-Desyembre na, naka-Christmas season na yung naka-Christmas mode na iba nating kababayan. Nire-respeto natin yan. Pero muli, paalala rin ito at hamon sa ating mga kababayan. Huwag na nating hintayin na mas lumala pa ang sitwasyon. Kasasabi lang kahapon ni Ombudsman Remulla, mantakin ninyo, 10% ng mga kongresista raw ang sangkot sa flood control scam. Talagang isa ito sa pinakagrabing corruption case sa ating bansa, di ba? Kasi 10%, conservative estimate pa yan. Yung mga yan, syempre, alam naman natin, yung iba, maaaring napakalinis magtrabaho, kaya hindi sila nadawit. Pero hindi nangangahulugan na 10% lang talaga yung sangkot. So, I mean, talagang systematic yung corruption. Sobrang laki ng mga binabanggit na kickbacks, di ba? 50 billion to 100 billion pesos. Kailangan ng malalimang investigasyon. At alam naman natin na kaya lang naman kumilos ang gobyerno, tinayo ang ICI, yung SALN ng ibang mga politiko ni-release na, iyan ay response nila, tugon nila sa galit ng taong bayan noong September 21 at mga nauna pang rallies. At dahil nagpapatuloy ang mga kilos protesta, sa tingin ko ay ito rin yung makakapagtulak sa kanila na lalong laliman at lawakan ng investigasyon. Kasi sa ngayon ho ay nakukulangan tayo. No? Kasi nakita nyo naman ang ICI, magla-livestream na raw. Pero ano yung mga unang session sila this week? Naka-executive session. So may mga exceptions pa rin. Tapos yung mga naunang hearings daw, hindi na nila isa sa publiko yung proceedings. So ano pa rin hindi pa rin nalalaman sinong mastermind. Sa madalit salita, sinabi ni Salya. Opo, sa madalit salita, Professor, yung mga ganitong pagkilos ay magpapatuloy. From your end, ano ang maaring maging dahilan para kahit papaano maibsan or maampat ang galit ng taong bayan dito sa malawakang kapiwalian sa flood control project? Definitely po, kung mas maraming kongresista at senador na sangkot ang makukulong, kahit papaano makakabawas yun sa galit ng taong bayan at makikita nilang, ayan na, umuusad na ang hustisya. Kaso nga, nakaalista ng bansa yung iba. Tapos ang isa pang problema, yung mga mastermind, yun ang gusto nating malaman Yung mga akusasyon ni Saldico, very serious yun, di ba? Presidente mismo ang sinabi niya na isa sa mga dinedelivera ng kickback. Tapos may binabanggit din siya mga undersecretary, mga secretary na malapit sa Pangulo. Apparently, pati ang current executive secretary, sabi ng isang kolumnista, ay konektado rin sa mga contractor na tinatawag. So, ibig sabihin, nandyan yung sistema. At pag tinignan nga natin yung 2026 national budget, hindi pa rin naaalis yung unprogrammed funds at yung mga pork barrel na allocables or confidential funds at iba pa. So, dito pwedeng may mangyari sa flood control dahil nakabantay tayo, pero ang nakakatakot,
malaki rin yung ganyang pondo for 2026 and beyond. So, sa tingin natin, marami pang pwedeng gawin. At unang-una, kung sa ICI yan, kung ako nasa ICI, kung seseryosoin nilang pagiging independent body nila, ganun din ang ombudsman, kailangan nang makarating hanggang palasyo ang investigasyon. Okay. Very serious yung allegations si Saldico eh. Okay. Kailangan seryosohin yun. Okay, Sister El? Professor San Juan, sir, nabanggit niyo po kanina ang panawagan natin. Lahat ng mga Pilipino, panawagan natin accountability, transparency sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang grupo pong Tama Na, I'm sure ito din po ang inyong panawagan. So ano po ang may expect ng ating mga kababayan dito po sa isasagawan nating rally ngayon pong November 30. So ito po ba ay peaceful rally lang ng ang ating talagang ang ating kumbaga isinusulong at matitiyak po ba natin na hindi na mauulit yung nangyari noong September 21? Gusto nating i-reiterate na nakapag-coordination meeting din po tayo sa MMDA at sa Manila City Government. I think yung iba naming mga kasama sa rally ay naka-contact na rin sa Manila Police District. So coordinated ito with authorities. No? So maayos ang ating usapan sa mga otoridad. At sa pagkakaalam ko, ang pangako naman nilang lahat ay kung ano yung ibinigay na assistance at coordination doon sa mga nag-organize ng rally nung nakaraan ng INC, Iglesia ni Cristo, ganun din sa araw na ito. Tama naman, di ba? Kasi kung anumang kilos protesta ng mamamayan, iyan ay naaayon sa saligang batas, karapatan ng sambayanan niya. Yes. Tama. Nung September 21 po, ang masasabi natin, mapayapa naman po at maayos overall ang nangyaring kilos protesta, baha sa Luneta doon sa Luneta nung September 21, di ba? Iba pang usapin yung pagkatapos nito. Siyempre, iba yung sa Menjola. Menjola, yes. So, ulitin po natin, yung sa Luneta mismo ay maayos naman. At beforehand, ngayon, para dito sa November 30, may mga kasamahan naman kami na kinausap na yung mga tinuturing na leader nung ilan sa mga grupo na nandoon sa Menjola. Kasi basically, mga unorganized groups yung mga sinasabi na ng bato, etc. So, may ginawa ng pagkausap sa mga kababayan natin na yon na tiyakin na sa November 30, ang focus natin, yung pagpapanagot sa mga korap, pagwawakas sa korap na dinastiya, kasi kailangan yun ang makita ng taong bayan. Tama. So, wag tayong gagawa ng bagay na maaring makasama pa sa imahe ng ipinaglalaban natin. Okay. So alam naman po ng mga kasamahan natin yan. Kaya yun po ang commitment din namin. Ang Tama Na bilang bahagi ng Kilusang Bayan kontra Kurakot na siyang main initiator ng Bahasa Luneta 2.0 ay yun ang commitment. Kung ano yung nagawa natin ng September 21, maayos na kilos protesta, maayos na pangangalampag, at the same time ay very dynamic na pagbibigay diin sa ating mga demands o panawagan, yun rin ang gagawin natin for November 30. Kaya ang gusto rin naming sabihin sa mga kababayan natin, pumunta tayo kasama ang ating mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, dahil ito ay para sa kinabukasan din nating lahat. Categorically speaking, Professor, ang inyo po bang hanay ay kabilang dun sa ibang grupo na humihiling na mag-resign ng presidente? Ang Kilusang Bayan kontra Kurakot po, na bahagi lang nun ang Tama Na, ay walang stand sa pagpapabitiw sa presidente. Okay. Ang aming publikong panawagan ay panagutin lahat ng sangkot, lawakan at laliman ng investigasyon kahit pa makarating sa palasyo, kahit na masaklaw ang buong gobyerno kung yun ang kailangan para malaman ang katotohanan. Pero at the same time, nirerespeto namin ang paninindigan naman ng iba naming mga kasamahan sa KBKK, na mayroon na rin ilang grupo na ang panawagan ay Marcos and Duterte resign. Okay. Lilinawin ko ho. Yun ang mga naririnig nating pinapanawagan ng iba nating grupong kasama. Nirerespeto namin yun. Wala kaming narinig pa sa mga grupong kasama namin na ang panawagan ay Marcos resign lang. Laging package, Marcos and Duterte resign. Okay. Kasi ang context niyan, of course, si VP Duterte, may impeachment case yun, klaro na yung kanyang pagkakasangkot sa issue ng confidential funds. Kay President Marcos naman, siya yung inaakusahan na tumanggap rin ng kickback. So, paano tatakbo nga naman ang investigasyon
kung yung inaakusahan mismo ay nandiyan at Okay. siya yung nasa ulo pa rin, no? So nirerespeto natin yun, paninindigan yun na iba nating kasamahan, pero yung malawak na network ng KBKK, hindi pa nakakarating sa ganoong pagkakaisa. Okay. Elaine, meron ka pang tanong kay Professor? Ang siguro na lang, last on my end na lang po, Professor, anong oras po ba magsisimula itong rally sa November 30 at gaano hanggang anong oras din po siya matatapos at ilan po ang inaasahan natin na in total na po yung expected na dadalo po dito? Estimated lang po. Sige po, alas 9 po ng umaga magsisimula ang programa sa Luneta mismo. Tapos inaasahang mga alas 12:30 tapos na yung programa, kagaya rin nung nakaraang September 21 rally. Tapos inaasahan sa programa may mga performers, speeches, pagbibigay diin sa ating mga panawagan na panagutin lahat ng sangkot, ikulong ang mga kurakot, at wakasan ang paghahari ng mga korap na dinastiya, pang long term. No? Yun ang binibigyan din natin. May pang long term tayo na panawagan, Okay. yung anti-dynasty. Ngayon, of course, sige, banggitin ko na rin yung binigay naming estimate sa coordination meeting, 50,000. 50,000. Okay. Yeah, yun. Pero, yun nga, sana, no, ito ay hamon sa ating mga kababayan. Nasa kamay natin yan eh. Tama. Kaya talagang ayoko sa simula na magbigay ng bilang. Sige po. Gusto ko i-challenge ang ating kababayan. Yes. Laging magkahanap tayo ng mas marami. Ba't mas kumonte? Mga kababayan, sama-sama tayo sa Luneta para hindi lang 50,000, marating sana natin 100,000 o Okay. doble pa. Tayo magpapasya dyan. No? Salamat. Mga kababayan. Okay. Kaya kita-kits. Okay. Salamat, Professor San Juan, at good luck sa inyong pagkilo sa November 30. Thank you, Prof. Ang inyo po napakinggan Salamat po. si Professor David Michael San Juan.